Game. Hello. Hello. Hi guys. Hello. Hi guys. By the way, saan na to pagplan sa ato ang introduction or like asa ba? Welcome mga ka-GC. Ka-group chat. Ang cringe gagi. Nakikringe na ako like hindi like it's something like Ano within na- a member. Group member naman Group ka. chat natin. Meron ka mga ka-group chat. By the way, the podcast name is like group chat Eh. Nabubulol ako? I think, IRL. pero if, ato dagay siyang i-mention, dapat group chat in real. Mo may meaning dyan sa IRL. Group chat in real life. Ah. And we don't even know kung unsa ba jud ang target audience. Or in introduction kay, welcome to group chat in real life podcast. Actually, kani wala ni. Like, ma-upload ba ni? Kaya wala akong pati ang I-edit camera. pa, i-edit Ako si pa. Toto. Ako si Toto. Ay, bitaw, dapat natin Introduction mga nickname. pa, yeah. Oo. Hanggang sa susunod din tayo mag-intro. Kung nalalaman natin may nakikinig ba talaga sa atin. Mm. But- so, introduction, so magpasunod po tayo, like, welcome to group chat in Parang ang real. hirap pa ganun, no? Magbisaya. For some reason. Oh, hindi kaya pasikat na. Dili po ko sure. but by the way, guys, we're Visayas and actually Di, mas mag-introduce nice. muna tayo. So, Okay. group chat in real life podcast. This is Kay. I'm Road. Daryl. Sabi mo, Toto. Gagumpot. Mapagpanggap. Daryl. Pangalan. But yeah, Or Kuya nagawa D. lang talaga tong GC na to kasi mahilig kami. Hindi. Pangalan na lang dito, Kuya D. Oh, Kuya D ka na lang. Kuya D ka na lang. Kuya D na lang. So, meron tayong kuya sa group. Because Yung basically, plastic dito. bakit nga ba Kuya D? Most likely, siya yung pinakamatanda sa amin. Yeah. And hindi pa dili pa jud ni Amrag ang amuang like set up good. Like we do still have plan nga namin sa middle kani within kaning room, and then as much as possible na may mixer and interface for better quality of the mics. Tsaka Para- ring light. Ano? Tsaka ring light. Yeah, something ring light then. For the lighting. Lighting. Yung lightning Lightning. kidlat yun. Anak ni Kong yun. Makilatan mo ta dire. And yeah, and as much as possible mas maganda kung like sa within Dumaguete lang talaga na for now or like Oh. may So, dahil sarap dyan, na baka kung may ganahan magpa-sponsor or you want to be mentioned on the kuan. ang cringe mo Puta. to. Wala pa nga pilot episode. May gusto niya na that's the goal of mag- the podcast para at least na yung mga small businesses na within the city, well, at least they can use our platform to promote it, di ba? Because as much as possible, maybe pila ba ta atong plan to record So, wala pa good may kabalo good. Kabalo mo, guys, nga ni diretso ra jud mig order aning mga mic para lang good matuloy. And dahil dyan, proceed na tayo sa first topic. And yeah. Ang first topic for today is yung Bazinga issue? Oo, Bazinga issue. Wait lang. Pwede ko ninyo tagay o... Ay, hindi. Nakita ko pala yung post sa Facebook na I think it's posted by Bazinga itself. sila Diba? mismo. Yeah. So, for context, ang story is may nag-order sa Bazinga around 2 a.m. 2 a.m., no? It's worth Around- 2K na order. It's worth 2,000 order and Bazinga staff prepared it kahit wala pang bayad. Kasi parang And I think ganun talaga ginagawa natin dito, kahit di ba? yung Cash on delivery kahit talaga yung ba? iba, kahit yung rice box, kahit Oo. pero Albertos, pero nagsasabi sila kung magkano lang yung pera para at Oo. least yung mismong rider. COD. Oh. Oo. So baka yung mga nagsasabi na listener dyan na, kasalanan nila, bakit hindi sila nagpabayad daan? Kasi dito po sa Dumaguete, sa Liganay ron. Sa Liganay. Tiwala lang. Tiwala lang. So Oo. ayun na nga. So, it's worth Di, parang 2,000 normal din yata pesos. din, di ba? Kasi parang Pinas-COD style din pero
I think that's normal, ano? Ang disadvantage lang siguro is may own delivery kasi sila, di ba? So, Oo, hindi parehas sa walang mga third Grab party. or Oo. Foodpanda Mga na Shopee, may Shopee. insurance. May insurance yung something. Kasi ang try ko kasi last time, parang nag-inom din ako last time. Parang ako lang mag-isa nag-inom. Then nakatulog ako pero naka-order ako ng Chowking. Like 2 a.m. And then tinatawagan na ako ng rider na ganyan. Buti na lang, at least yun, bayad na yun kasi nagbayad na sa GCash automatically. So, hindi ko na rin din parang kinuha yung, kahit wala naman, like, parang tao dito, iniwan sa bahay. But yeah, it's something ganun sa delivery. But it's a third application with Grab or So, Foodpanda. yun nga, yung balik tayo sa context. Ang context nun is, may nag-order ng worth 2,000 pesos. Minention ba kung text or chat? Text siguro, no? Ano ba? Yung Chat yun. text? Chat. Parang Facebook chat eh. Hindi. Kasi kung Facebook chat yun, matitrace nila yung pangalan. Number nag-text kasi nandun eh. Na-mention Hindi ba messenger? Parang number, hindi. Ano messenger? Text lang yun. Kasi na-mention after daw, yung hinahanap nila, may number na tinawagan sila, hindi daw nila makontakt. Oh, yan. Yung may part na yun. So yeah, phone number ang gamit. Tapos, so hindi na prepare, tas di ba nag-claim pa yung nag-order na kapatid ng known person sa parang Dumaguete. parang politician ganyan. or something. Hindi specify kung Ano yun, may politician ano, pa or naka-censored. mayaman. Hindi, ano na talaga, sinabi lang na known. Ata, known. Hindi sinabi kung mayaman lang ba or politician ba. Wala naman sinabi. Tapos, ayun nga, so nung i-deliver na, hindi na contact. So, parang, ayun, parang devastating talaga siya for mga small business Tapos owner. I mean, hindi naman small Hindi business na nga sila yung small Bazinga. business eh, di Pero ba? diba, But still a we saw it business. Parang as independent na business. Tama. Tapos ano rin, nag-stay daw ng hotel. Tapos parang pinuntahan nila yung hotel, tinanong yung staff na walang ganung pangalan daw. Really? Nakabook. Yun yung nasa... Actually, hindi nabasa fully. Pero, parang ganun na nga. Like, 2,000, ganun. Pero So hindi masasabing na lobat lang yung phone or ano ba. Oo. Like, kasi sinabi na sa hotel daw. Tapos feel pinuntahan nila ko yung hotel. talaga sa ano yun eh, mga counterpart. Pero wait lang. Hindi din. Kasi what if yung nagstay sa hotel is hindi sa kanya nakabook yung name, diba? Ay, counterpart, di pala. Diba, alam mo yun? Ano? Diba pag magbubook kayo sa hotel, nakapangalan lang yun sa isang tao. So what if yung nag-order sa Bazinga? Hindi siya yung nag-book ng hotel. So malamang hindi talaga yun. So anyway, ngayon, so parang policy na ngayon tuloy ni Bazinga, magabayad na. Bayad na. Which is... Parang sa akin, respect ako sa kanila well, kasi para sa akin, wala namang masama din kung ano. reasonable yung ginawa nila. Pero ako, isipin mo ba, yung mga nag-prank, dahil sa prank nila, na-inconvenience na tuloy ibang tao, parang nadamay ba? Ayun. Okay na. Ayun na. Dito ko nagalaw. Ingatan niyo yung dito niyo. Para ni mo. Sa tingin niyo ba narinig yung pinagsasabi ko kanina? Naara. Ara, sige. Yeah, parang reasonable yung response ni Bazinga, pero nga lang. Oo. Syempre Tsaka, magkakaroon issues ka talaga nun. Ano rin, parang... Bago pa kaya silang lipat, tsaka malaking area na sila. Oo. 'Di ba? Syempre, at least, binabawi pa nila if ever, 'di ba? Tsaka malaking amount yung 2,000 yun. Oo, tsaka gabi na rin. Imbis, okay lang siguro, sasabihin natin okay na lang din siguro kung like hapon or mga tanghali para at least kung mapapasa pwede pa sa iba. Like let's say, ano na lang, pwede pa siya magamit if ever kung may mag-order, yun na lang, 'di ba? Like iinitin na lang or sa manggani. Ikaw lagay. Kaso, Yung problema hindi kasi yung parang gabi pwede na pwede ibigay sa Oo. ibang or umorder. Maybe, ibigay na lang. At least, pero para kasing magsasarado na rin sila, di ba? Oo. Tapos, wala eh. Talagang, Ano kaya ginawa nila doon? most likely, kinain na lang din Oo. nila yun. Di ba? Kinain. At the same time, with the
frustration na rin na, 'di ba? Pucha, kahit ako makaka-bad Ako trip, din, oh. lalo na especially what if like nagbabawi pa sila. Well, kinakain mo yung hindi in-order. Nakaka-bad trip talaga yung umorder na ito. Imbis na natutuwa ka kasi kumakain ka, nababad trip ka. Oo, gagi. Tsaka, sa tingin nyo, kasi mga gabuhatog mga ingonana, no? Hindi kasi Or natin maybe- masasabi na prank talaga siya. Oo. Kasi what if di natin talaga alam. Like, madami talagang pwede mangyari eh. Pero, hindi ba nag-release si Bazinga na nag-reach out ulit kasi let's say, nakatulog lang din, ganyan. Oo. Parang wala kasi pinost na nila eh. What if like, Ito po, strategy ito po yung rin post. lang din yan. Oo. Diba? May mga ganun theory. Sama na ko, Victim guys. blaming ako. Hindi, joke na guys. But, what if, di ba? It's like one of the engagement that, para mag-boom yung isang business, di ba? You will make an issue, dude. Di ba? O, tiyan, lapit. Pwede awis. Pwede din. Hindi ko alam eh. Pero kasi, Di ba, pwede ba ya? Di ba? Like, oy, guys, wala rin ya. Don't take it seriously, Rapod. Pero, yeah, don't do pranks, especially sa mga food businesses. And also with the sa mga riders po nato. Na, nag-cellphone pa rin. Tayo na din, nagtatrabaho tayo dito. Nabasa ko Dar. yung post. Okay. Sige, basahin mo rin sa amin. tsaka, Para may idea naman yung nakikinig kung tungkol saan ba talaga yun. kasi, sino Ay, kayo parang mga ano? possible gagawa ng mga ganun, di ba? Sa law firm daw sila yung nag-order. Ano na? Law So firm. hindi hotel. Oh. I mean, nakastay sila ng hotel. Baka nag-time na, tapos umalis na sila. Tapos nakalimutan na gagi, may order pala ako doon. Gusto niya basahin lahat o hindi? Hindi, basahin mo yung mga magagandang part. Alam nyo ba, yung mga ganitong issue in terms of businesses. Like, nanghingi talaga mismo ng OR din yung nag-order. So, parang OR? legit. Oh. Ano yung order, Official receipt. Official receipt. Ayan. Kasi, para sa akin, may napanood na kasi ako na mga ganyang type of strategy in terms of business. Especially, like Taco Bell. Sa Taco Bell kasi, nagagawa sila ng mga issue. Para, like, one of the example na ginagawa nilang issue, or like, yung parang mga, tao dito, yung mga, parang maingay ka sa area nyo, is, one of the at tinood niya, you can watch this one too sa Fern. YouTube na siya. Amo naman na. Basta na siya, it's like one of the strategy sa Taco Bell nga magama sila issue og something na na yung mapag-uusapan talaga. Ang ginawa doon nila is yung mismong branch sa Taco Bell, 'di ba, may mga mga paintings. And then that painting or yung mga art dyan, may nagnakaw. Tapos, yung nagnakaw nun, parang binibid siya sa malaking price. So, ano ba, tapos, yung mga tao, ano bang meron dyan? Bakit mga ganyan-ganyan? Bakit nila nakakawin? Taco Bell lang naman, di ba? So, yung parang, ganun na, parang, So, marketing strategy talaga siya. marketing strategy nila. Tapos, ang nangyari, like, 'di ba, syempre, napag-uusapan. So, anong nangyari? Biglang lumabas siya sa eBay na may nagbebenta ng art galing sa Taco Bell with the like yung parang legit artist nun. So, anong nangyari? Parang pinataas, yung parang nilalagay nila na meron na nagbid ng gato, $5,000, $25,000, o 'di ba? Like, So, yung nagbibid lang din? hindi, parang ayun nga yung yung parang strategy shut na ka may muna. mga ibang tao na parang binibid na parang pinopost na For ano ba meron the, dito, lang talaga diba? yun. And then here comes yung basta yung balita yung may missing na art, and then parang lumabas na siya sa mismong mga Reddit, sa eBay, na ayun na, binebenta na nga yung art. Which is napakaingay nun, tapos hindi lang siya one time nangyari. Well, di ba? Which is, and then debunk siya na ang mismong kumpanya din yung So, gumawa. mismong si Taco Bell wait mismo. lang, hindi ko sure kung sila mismo. Pero parang may ganun daw talagang strategy daw yung Taco Bell na parang ganun. Oh, di ba? What if? May pinabictim blaming. No, sorry, Bazinga, pero yeah. Yeah, ganun, na mga nag-victim theory. blame ka pala eh. Diba? Mm-mm. May mga ganun theory na pwede yung gawin for the engagement of your business. Kasi kahit ako, 'di ba?
Yeah. Gagawin ko lahat para lang talaga maglagay ingay Parang yung lang din produkto. yung mga parang yung mga K-pop artist lang din. Diba? Ano ba? Yung ginagawan sila ng issue kapag nalalaos. Sino yung mga samples? Hindi naman siya as in kasi. Parang, siguro nakikita ko lang siya sa social media na, ito, ginagawa na naman ng issue kasi laos na. Yung mga ganyan-ganyan. May mga... Or, yung, basta may mga ganun eh. Like, dati, sino ba yun? Nakalimutan ko na eh. Para dili maabot dili sa kuha ba. Tali mo daw sa live mo. Dili i-blocking sa imo. Wala. Same lang yun there. Tingnan mo. Ay. Pero at least dili maabot dili. Hindi, ganun man na lang. Yan. Better. Parang, yun nga, yung mga artist, ganyan din. Gumagawa ng scene para para meron silang, yung for exposure. Oo, mapag-uusapan. Oo. Tapos, meron lang palang parating na solo album bigla. Diba? Kasi ganyan nga eh. May mga ganyan talaga. Kasi social media is so very powerful in terms of business good. Oh. Like, especially halos Powerful. lahat ng tao na meron ng ganyan eh. Diba? Like, hindi mo na kailangan gumawa ng brochure na parang pamigay, no? Like, gawa ka na ng issue. Dahil 20 minutes nang di nagsasalita si Daryl. Matagay lang. Pag-swelduhan, sweldo na agad. Kakasalita ko lang. Ano ba plano natin dito, guys? Ano tayo, guys? 33.33 each. Saan? Kapag kumikita na tayo. Oh. Kumikita na agad. Hindi, sa tinood lang. Even though we're small. Ayaw sa pag-mention nun ng mga kwarta-kwarta. Pagkakapirahan na ganito. Joke lang. We're doing it for hobby lang. Hobby ba talaga? Ako gusto ko maganto for fun lang, ganyan. Pero ang lang. Tignan natin kung may makikinig. Kung wala, edi i-play natin pag duty tayo. Edi nakikinig tayo sa sarili natin. Diba? Nakatapos yung background music. All by myself. No. Parang timing. Kasi yung mic natin mismo, parang pang-karaoke. Hindi, Alam nyo guys, naisbihan mong mic. parang pang-karaoke lang to guys. Pero mahal to. Actually, the mic is like Mahal ko to sa ex Samsung mo. Q2U. Yeah. It's a starter pack for podcast. And we're mga empleyado naman at may mga pera din naman, at least nakakabili kami ng mga ganito. And Yabong pakinggan nitong putang inang ko. Gagawang puta. and we're using mga own resources na rin, like laptop, Hindi lang kasali yung mga mixer kanina. Yung mixer, yung interface na hindi naman namin nagamit. Wow. Pero salamat pa din sa nagpahiram. Yes. Pero gusto namin yun i-set up in the future. Hindi lang kami prepared kanina na kailangan pala ng yung mga jack something. And Pero pwede na yun. Ano na lang talaga kulang? Yung para sa interface. Pero mas maganda kung may ganyan. Build na kayo natin, interface. Hindi, wag muna. Gusto ko i-try muna yan. Ano? Yung interface ni Orly. I-try natin. Tapos, pag napagana natin, maganda yung Bilhin output. na natin kasi bibili daw siya bago. Sige, bilhin mo. Tapos ano natin? Bilhin mo. Bakit mo kami sasama? Then, gagawin natin, na lang yung babaratin natin si Orly. Tapos recorded pa talaga yan na plano mo Oo. parating si Orly. Orly, ama paliton, 5K. Sino ba na Orly? Orly Wayne? O Orly Orly Wayne, Palahubog? Orly Wayne. Orly Wayne. Orly palahubog ka, grabe ka naman. Grabe ka naman. Grabe ka naman. So pag magkakaroon ng isang Daryl sa office, Daryl or Daryl palahubog? Daryl palautog. Right, anyway, But yeah, guys, babalik pa tayo sa topic sa Bazinga. So ano yung, balik tayo sa topic na lang. So, ikaw, ano masasabi mo? Yun nga, parang yun, reasonable yung ginawa ni Bazinga. Kasi parang nakakatawa. So, if ever yung nasa prank naman, tingnan mo yung ginawa nyo, parang na-inconvenience ng ibang tao dahil sa kaguhan nyo. Yeah. Like, yung mga yung regular customer lang, let's say, walang GCash, or offline. So, hindi sila makakabaya. Dapat ano. But ayun na ba talaga? Yung kailangan Yun ang policy payment nila. first May payment na talaga? Oo.
Oh, big oh, stretch. That sucks, no? Kung kung ano ka lang, like, galing illegal lang yung pera mo kasi cash lang. Hindi ka makaka-order sa Basing. Kasi ngayon, mas marami pa rin nag-prefer ng cash kaysa yung mga e-money. Siyempre, basta illegal pera mo, cash lang yan. Ano din? Siguro sa akin masasabi ko, wala akong masabi. Okay lang. Hindi naman ako ma-order sa Bazinga eh. Okay lang. Tuloy niyo yan, guys. Di, siguro ano lang yun. Parang, ang kina-curious jud na ako is, sino yung mga taong gabuhat o gingunana? Madami. Madaming Like, gumagawa ng like ganyan. anong trip nila ba? Like, kung saan makakuha nila or something. Di ba? Like, is it like random target cost, establishment trabaho lang kuan? Ako, may isa kong theory. Kasi usually yung mga member ng mga frat or ganyan, parang yan yung part ng mga requirements. May gagawin kayong something. May like, fraternity it ba could sa be. Dumaguete? Like, Di natin naalala alam. nyo dati yung sa St. Paul? But, Parang gabi ba, may mga students na nag-sneak, tapos parang binandal yung mga walls sa St. Paul, yung church. ba? Really? Sa ending yun, yung ano sila, parang mga babae, mga sorority member ba? Okay. Parang initiation nila, yun ang pinagawa sa kanila. Yeah, bitaw, no? Ang corny naman nung initiation na po-order ka ng food, tapos di Kasi mo mo babayaran. magud akong gina-curious gado. Nganong kailangan or like mo abot jud sa point na like babangga ka ng establishment para makapag-trip ka or like let's say na lang kung like gituyo ba jud siya kasi hindi na na-contact nga, di ba? Or hindi na after. Like wala pa dun sa mismong hotel. Wala Di daw. ba? So it's something like kuan jud siya. It's something like planned and intentional lang gibuhat. Most likely. Wala, ano So, lang talaga yun. It's kasi either, meron dalawang sigurong masasabi. Siguro, yung isa is, planado siya na prank talaga siya. Or the other way is, another parang some scenario is, hindi siya sinadya. Like, what if, nalobat siya bigla, ganyan. So, hindi niya na, kasi diba ang sabi ng owner, cannot be reached bigla. Dili na ma-reach yung phone. Pero ang problem is like, ang timing mo naman na hindi ka ma-reach. Oh, in terms ayun na lang. yung Or nakatulog. diba? Oh. Ayan. Pero mas Or baka walang signal dun sa place na nasan sila. So, hindi siya Pero makapag... ano man, What like, ano pa? What if, reverse yung nangyari? Anong reverse? What if yung customer yung nag-post? Like, Oh. Like, what if like, di ba, syempre, hindi naman natin kasi masasabi fully na yung buong conversation yung yung pinakita sa post. What if meron pa palang like putol-putol nun, parehas di ba? parehas dong nangyari Oo. kay Paul. Ano yan? Sino yan? Dennis Julia, tsaka yung Paul. Si Paulo? Si Paulo ata yun. Sabo dito. Yung tungkol sa something, tas basta yung, di ba, nag-release ng statement yung Paulo ata yun, yung photographer. Tapos, si tas lumaban si Denise. Siya, si baby girl. Okay. Si Buddy ng Philippines. Si Buddy. Si Buddy. Si Buddy. Di ba? Nag-release ng statement si Buddy na si Buddy. yung mula gito na ang sa'yo gani yung side niya with screenshot. Tapos nag-release ulit yung photographer ng screenshot pero full. So parang pili lang diba? din yung pinapakita nga screenshot. Ganyan. So what if ganun nga nangyari? Yung mismong customer yung diba? Actually, madami talagang pwedeng Pwede scenario. mangyari, diba? Oo. Pero let's say na lang. Medyo gusto ko Hindi tayo one-sided. Pero let's say na lang na give the benefit of the doubt na lang tayo. Like, example. Na-trippingan dyan. It could be na-trippingan niya or it could be not. Could be like, pampaingay sa social media. Kasi ang daming likes ilan ng likes yun? Libo na ata Di ba? Siyempre, makukuha mo yung sympathy ng tao na, pucha, tulungan natin yung business na, small business na pala. Kain na tayo dito, pare. Lalo na yung mga taga-Silaman. I can see a lot of Silamanian there, Tangina talaga. Yung pinagsasabihin mo, Roed, makakancel tayo niyan
Okay lang, takasiliman bitaw ko sa una. Bagay. Kaya, shout Mga out to the Silanan. 600 reactions. Tapos Hanggang mga ngayon, sinusuot nyo pa rin 150 yung ID shares. nyo hanggang sa Valencia. Ilang likes? Yun lang. 600 reactions, 150 shares. Pila? 600 mahigit reactions. Oh, Tapos 600. Oh, dako na kayo na. 149 shares. Oh. I-share natin 3 para madungagan. Ang reach. Hindi, clip na lang natin mga pinagsasabi Ah. natin dito. Tapos, clip natin mga negative na sinabi Ay, natin. actually, gusto ko yung food ng Bazinga dati. Oo, no? Yung sa may old. yung parang shawarma, Oo, yung sarap nun, yung may fries, pipino yung pa. Nashville. Oo. Masarap yan eh. Pero kasi hindi kasi ako parang yung type of person na parang kasing fast food yung datingan ng food. Diba? Parang snack bar Oo, na snack type. bar, oo. Oo. Hindi Dati talaga nung siya yung parang bago. panghapunan na type. Oo. Maganda siya parang yung sa madaling araw, pupunta ka, kain Oo. lang. Yun, snack ka, oo. nakakakain kami doon. Yung Pero lasing- dine-in, hindi kami nagpapadeliver. Oo. Kasi di ba after sa office time, Oo. bukas pa sila eh, until, di ba hanggang madaling araw Mga talaga 2 sila AM ata. lagi. Mga 3 yata. Eto talagang meron kasi akong type of yung attitude na kakain talaga ako ng kakain hanggang magsawa ako. So, yung sa Bazinga naman, may times noon na order ako ng order sa kanila ng shawarma. Yung times na meron pang pipino yung shawarma nila. Ngayon wala na. Hindi, may times kasi na parang yung spicy nila na shawarma. Dati to parang last year pa ata to eh. Kasi yung parang iniba nila yung version na parang sobrang anghang na, tas parang nawala na yung vegetables sa shawarma. Yung time na hindi na ako order. Parang Pero masarap pa din nakakaumay. naman. Oo. Okay naman siya, pero hindi na. Gusto ko pa naman yung pipino sa shawarma. Kaso, ganun talaga nagbabago eh. Nagsawa ka lang siguro talaga. Maybe. Kasi, ang lakas ko order that time. Like, parang, kakain ako ngayon, tapos parang bukas, hanapin ko ulit. So, kung gagawin ko, Ganyan talaga, pag kunyari lagi kang kumakain yan, magsasawa ka talaga. Kahit hindi sa pagkain. hindi. Depende. Hindi. Actually, that time, parang, kasi, ayun na ngayong parang, advantage na, parang, kaya nga ng kain, kapag, may napansin ka parang something changes, hindi mo biglang nagugustuhan kasi parang iba na yung lasa eh. So, para madi-discourage ka Okay, so bigla. shout out daw sa No. Bazinga. Bazinga, balik nyo ni Pipino sa shawarma Wala nyo. daw. Ibalik na daw Hindi yung ko lang alam. pipino. Yung pipino po kasi yung gusto ni Roed. Ako yung one of your loyal So customer. bale, nung tinanggal niyo yung pipino, you lost a loyal You customer. lost a loyal customer. Pero malay mo, kaya tinanggal nila kasi yung mga nagreklamo na ayaw ng pipino. Kaya nga. So parang nakagain sila ng 10, nawalan naman sila ng isa. So okay lang. Oh, it's still a Pangit gain. na ugali. Okay lang yan si Roed. Isa lang bitaw Pero siya. masarap din yung nila, yung Nashville. yung Nashville Tsaka burger, yung masarap. masarap yung mga manok-manok na nilalagay nila sa masarap din. sa shawarma. Actually, masarap talaga yung tanang timpla. Oh. Pansin nyo? Like, every dish doon sa menu, meron talaga siyang unique na kanya lang. Oo. Hindi, True, dili true. murag foodnet ba? Sakto. Very friendly po ng mga Ibang story niya food net. Tsaka very friendly po ng mga staff. Mm-hmm. Yeah, oo. Maingon na So, ako. ano ba? Nakikipag-selfie ba sa'yo? Ano? Oo, minsan pa-photograph nga eh. Ay, awards. Hindi, syempre ka na pero kapag magbabayad na. Like, sir, ang gwapo mo ngayon, sir. 1,000 nga pala lahat. Yeah. Maingon po na ako na kasi marang last year pa ako nakaka-on balik nila. Gusto ko nga Ay, kumain last dun nung sa bagong kaon. branch nila eh. Ako, naka-order lang ako bago Oo. lang. Ang dami ng bago eh. Last week lang ata yun. Ang daming bago nila. Like, meron silang ramen. Meron silang Tayo na, akala ko ang daming baboy. Ang daming Maraming bago bago, pala. maraming bago, Ayo. maraming bago. Takanan to. Ay, ipifilter ba natin yung mura? Di, wag na. Ayun na yung Onya. Di, yun. How about yung sa Ayun, June 6. loyal customer? Naka-order ako June 6. Nabasa nyo ba yun? Fully? Oo, yung sa loyal customer. Nabasa nyo ba fully? May yun? opinion ako dun. Ano pala, ano? Yung sa loyal customer sa Starbucks. Ano nangyari? May opinion ako dun. Wait lang, context muna.
Ay, hindi mo alam yun? Hindi ko nabasa fully din eh. Nabasa ko yun full. Parang, In-stock ko nga si Kuya eh. Anyway, ang context nun, si Kuya, umorder siya ng Starbucks drink. Tapos, Starbucks rin yan. Starbucks. Starbucks 3 na Starbucks drink. drink. Bumula, uy. 3. Tapos, umorder siya ng Starbucks drink. Tapos, mali yung name. Unang name na sinulat nung barista. Mali. Nakalimutan ko kung ano yung exact name eh. Tapos, pinabago niya na JP yung pangalan niya. Parang yung pangalawang pangalan, JC. Tapos, parang pinaulit niya ulit. Tapos, parang nag-expect na siya na JP na yung JP ba yun o JC? Basta yung totoong pangalan niya. Nag-expect na siguro siya na yun na talaga yung nandun. Tapos, nung naghintay siya, tapos yung drink, tapos nag-order din siya ng pastry. Ang tinawag nung order niya is JC. So, hindi niya tinanggap. Umalis daw siya, tapos umorder na lang daw siya sa ibang Sa Boss Coffee. Boss Coffee, So, parang sa hinanaing ni Kuya is disappointed siya sa nangyari kasi pinabago niya eh. Oo. Tapos mali pa din. Tapos parang in-spell out niya pa ata. Tapos mali pa din. So, di ba talagang ginatuyo dyan na nila? Hindi ko alam. Yung theory na yan, hindi confirm. Theory lang talaga siya na parang sinasadya daw for ganito, ganyan. But parang ang tanga naman din kasi na ilang beses ka nang kinorek tapos mali pa din yung ilalagay mo. Parang nananadya ka na. Diba? As, yung Pero sige lang, bahala na yun. What if like na-adjigi na kung ano protocol na, di ba, like, empleyado ka dito, dapat tanga ka mag-spelling. Like, gusto mo maging barista sa Starbucks, dapat tanga ka. Dapat tanga ka mag-spelling. Dapat yung P mo, C. Ganyan. What if may ganun silang protocol? What if may ganun nga? Yung like one of the requirement mo. Papasok ka sa Starbucks, dapat tanga ka mag-spelling. Ay, magaling ka sa spelling ng bata ka, bawal ka dito. Bawal ka dito. Masyado Cum laude, pero dapat bobo sa spelling. Pasok. Yung gusto lang namin magaling magtimpla ng kape tas bobo sa spelling. Yun lang yung requirements namin sa Starbucks. Pero parang na-confirm natin ng Starbucks yun, di ba? Not parang as part of the nila, Parang gimmick. marketing na like para mapopost sila palagi na syempre, di ba? Hindi siya confirmed by Starbucks. Okay, Alam ko hindi ano siya. Pinost sa something mga na podcast din, marketing strategy talaga daw nila. Pero para sa akin lang, yung si Kuya ang parang disappointed dun sa nangyari. Kasi sa social media ngayon, parang na-take siya as ang OA naman. Yeah, parang kawalan ka ba kay Starbucks? Isa ka lang naman, tapos madami pa din customer sa Starbucks. Yan. Para sa akin, hindi ganun siguro yung reaction ko. Parang more like, okay, yun yung experience ni Kuya eh. Parang hindi ako nagmamalinis or something. Pero hindi ako parang natawa din. Kasi, ba't yung pinapakialaman yung opinion ni Kuya? Opinion na naman yun. Tsaka siya yung naka-experience. Siya yung na-disappoint. So, parang hindi ko naman ini-invalidate yung na-feel ni Kuya na tangina talaga na itong Starbucks. Like, ganyan. Walang kwenta. Pinaulit ko na nga yung spelling sa pangalan ko. Ilang beses ba nangyari? Alam ko 2. Hindi ilang beses nangyari. 2 to 3 times or ano? Parang 2 beses niya pinaulit na ito nga yung pangalan ko. Tapos mali pa din. Parang may na vibes, no? Like, imbis Mr., you call me Miss dapat. May mga ganun na vibes. Oo, yung mga ganyang vibes na klarong-klaro naman, Kuya. Bago tumingin sa akin. Ay, hindi. Wala. May parang pagkaganong vibes kasi na imbis Mr., Kaya you para call sa me akin, Sir. kaya sa like, akin, you call me Ma'am. Nagtataka din ako, bakit siya parang nag-trend ng bonggang-bongga. Kasi parang ginawa kasing katatawanan si Kuya sa social media. Na para bang isang tao ka lang naman, ang kapal mo ng mukha mo mag-post na yung Starbucks lost a loyal customer. Tapos talagang pinagtawanan pa yung tsura niya. Yun yung niya eh, yun yung pinagdaanan niya eh. Freedom of speech. Freedom of speech. Tsaka talagang napagpiestahan pa siya dahil sa sa forma niya. Pinagtitripan pa siya sa forma niya, di ba? Pinopost siya, like, buti na. Bago lang ba yan? Parang before Bazinga. Hindi parang Parang 1 week ago. This month? Ata? Parang 1 week ago. Basta this month.
i-search mo Loyal Starbucks customer. loyal customer. Pero 'di ba kung loyal customer siya, siguro kung let's say like lagi na siyang nag-Starbucks, most likely dapat alam niya yung mga ganyan, no? Kasi minsan may mga times kasi yung tayo nag-Starbucks din mali din spelling eh. Ako hindi. Sa akin iba eh. Never ako nakapag-Starbucks Yung RJ na mali ko yung... ano eh. Basta iba spelling ng RJ nung sa akin eh. Kasi pag nag-Starbucks ako dati, sinasabi ko lang K. As in, letter K. Yan lang. So, di talaga sila Sa akin yung RJ ko, sabi ko RJ lang. Nilagay yung parang spell kay RJ na with A. Oh. Ayun yung Baguio tayo. Hindi yun rule spelling. Hindi mo ni-specify anong spelling ng RJ mo. Kasi yun yung normal na spelling ng RJ eh. A-R-J-Y-A-E. Well, hindi naman din. J- Well, for A- me, as a normal customer, most likely, hindi ko na J-Y siya, pala. Hindi, pero kung J-A-Y. like RJ, most likely, naman na, 2 letters, if ever. Hindi. Kasi from pronunciation, RJ is RJ. Diba? RJ na katong full spelling or RJ na initials. Diba? Parang, basta may nangyari sa akin eh. So, if ever, kung hindi mo na rin naman din i-specify sa customer kung marami customer, di ba? Kung ano yung narinig nila, most likely ganyan. Alam ko na requirement. Tanga ka sa spelling, tapos bingi ka. Malakas pa pang dingig mo. Malakas pa dinig mo. Puta, bawal ka dito. Pwede, pero tanga ka ba sa spelling? Spelling, So, dapat siya parang 2 conditions siya na dapat either of the two, papasa ka dapat. Feeling ko Kakasuhan tayo Starbucks. feeling ko makakancel tayo sa first episode namin. isang podcast show na nagsasabi ng requirement daw ng Starbucks is bobo mag-spell. Patay! Alam mo yung matitrigger niyan for sure yung mga nagtatrabaho sa Starbucks parang Hindi, what if, totoo pala. hindi, disclaimer lang siguro sa mga natitrip lang po kami. sa yung mga nagtatrabaho po sa Starbucks, Tsaka, yung barista. masasabi mo Joke rin lang na- po. Meron bang sinay yung Starbucks? So yung sinay. Meron ba silang sinabi? Sinay ang puta. Ano sinay? Ano to? Cellphone na Nabasa po. ko yung Starbucks na issue eh. Okay. Meron ba silang sinay? Pati mga comments. Wala silang parang wala. May sinabi ba? Wala. Ewan ko. Kasi hindi ko rin kasi binasa fully. Hindi naman siya ako Sa akin, honest opinion, medyo may pagka-entitled si JC Abyssinia. At Pero diba? Pero yung napipili ko sa vibes, may meron medyo- you call me, ma'am. Pero may medyo take din ako dito kasi according to him, mahaba yung queue. So baka yung mga staff yung pagod na, medyo drained. So hindi na fully functioning yung brain or ano ba. So parang yun may tendency ka na to make mistakes talaga. Yeah. So parang drained na. Ang weird lang na you make mistake twice. O yun din kasi like spinal out daw niya, Juliet, Papa, yun daw talaga ba? Oh, di ba? With ano pa yung Tapos GC. letter. What if na lang, no? Like, each order na lang na may sulat na. At ikaw, pag tanga-tanga. Hindi, na lang. Hindi ito, na, mali ka pag pa. ikaw umorder, bigyan ka na lang ng marker tsaka yung cup mo. Ma'am, Oo. pakisulat. No, like, ikaw na naman. Go tayo business. Tapos imagine, pero ang sayang lang din siguro dun sa ginawa ni Kuya is hindi niya talaga kinuha yung order Oo. after Pero so- dahil sa disappointment niya. Actually, parang wala nangyari sa unaffected talagang Starbucks. Naka-sale pa rin sila. Oo, Kahit tas, tinapon niya, pero nabayaran na, sale. At saka natulungan niya yung Starbucks na sumikat. Parang Marketing ano rin, strategy. marketing strategy. Feel ko, taga-Starbucks What si Kuya. if manager yun siya na sa Starbucks, di ba? Oo. What if marketing siya yung, strategist? what if siya yung sa logo pala? Tungkol kanya, di ba? Ino talaga. Uy, gago, inahin mo tingog. Dahil sa kanya, nakagain ulit ang mga customer ng Starbucks. Nawala siya, pero nakagain ulit ang iba. Dahil, what if yung mga fans ng Starbucks, because you lost a customer, you gain one. What if siya itong just logo niya? Pati Si pala Ray nga naman rin. to. Tiga mo, pinagtatawanan mo din si Kuya. Pero madami kasing ganyan. Yung mga tito sa Facebook, entitled kasi talaga yan sila. Napapansin mo ba yun? Alam mo yung mga matatanda sa Facebook? Ano yan sila eh, nagpo-post sila sa Facebook na wala silang pakialam sa sasabihin ng ibang tao.
Mga, Ang lakas pa nila mag-comment na kung saan. Di ba? Like, kunyari, parang ang hirap nila mag-fact check kung totoo ba talaga. Minsan may mga matatanda na niniwala sa AI na ngayon. Oh, yung parang gumunaw yung building. Oo, di ba? Nagpe-pray sa comment. Amen. Tapos, alam mo yung kitang-kita naman na AI yun, na parang ano, gago din kasi yung mga nagpo-post ng ganyan eh. Dapat hindi yan pinapayagan din ng Facebook. Ang ganda ng ano ngayon, yung AI ngayon na Google View 3. Ayan yan? Hindi ko alam yan. I-generate mo na pero may bayad. Kahit meron pang dub. Oh. So, this is the end of the first episode. Thank you guys for listening and see you in the next episode. Goodbye.